Ayan. Hello po mga kabayan. Good morning. Ngayon po ay yung araw ngayon, nakalimutan ko na. Ala. So, sobrang busy, nakalimutan ko na yung araw. Friday ngayon. Friday at ang oras ngayon ay mag-8 na po. 7:57 na po. So, ayun nga po, mag-breakfast muna tayo kasi ngayon nga po, ayun, hindi pa rin tapos yung part-time ko. So, hanggang Saturday po ako na sa part-time ko. Ayan, bali, 22 days na po ako ngayon sa part-time. Bali, nag-aalaga po ako noong una, nung nilagay sila ako 10 days, for 10 days, nag-aalaga po ako ng, hindi naman nag-aalaga, parang sinasamahan ko lang si nanay, yung nanay na amo ko ngayon. Sinasamahan ko siya kasi paralyzed na po yung half body niya. So, kailangan ko po siya, baka kailangan niya kahit na anong kailangan niya, dapat nandun ako lagi. Eh, magkakilala na po. Coffee ko, paborito na baby. Ganun po niya sa Dubai. Mahal nga lang. Tsaka, Spanish bread. Yan po ang almusal ko ngayon. Ayan. Itong video po na ito pala ay part 2 ng pasensya na yung ilaw kasi nanonood ako ng TV horror. Ewan ko lang piniplay ko lang siya sa Netflix. Meron kasi yung may-ari ng bahay dito na Netflix. Actually, hindi po ako dito nakatira. Ang nakatira po dito ay yung nanny, yung katulong po nila. Kaya lang naka-off po siya ngayon. Kaya ako lang mag-isa. Yan yung kwarto niya. So, ako lang mag-isa ngayon. Pero bukas darating siya at bukas din ang alis ko kasi yung trabaho ko talaga ay sa school. Teacher assistant po ako sa school, sa James Founder School sa Dubai, Al-Mazar. Tapos, nakabakasyon po kami for 2 months. So, nag-start po yung bakasyon ko noong July 6. Opo, nagbakasyon po ako ng July 6. Tapos, naghanap na po ako ng part-time kasi sayang din naman yung buwan na wala nakatambay. Tapos, hindi po kasi ako umuwi sa Pinas. Gawa ng, mahirap umuwi doon dahil kailangan ng budget, kulang sa budget, ganyan. Ayan. Itong video na ito pala ay part 2 ng MOFA attestation ko. Kasi kinailangan ko po yung requirements na yun, yung naka-attestation na diploma and TOR. Kailangan po siya sa school namin at minamadali po kami. Okay po, ipapakita ko sa inyo kung ano yung paano ko pre-process at magkano yung aking nagastos sa pagpapa-attest ko. Okay, see you later. Hello, ayan, nagbabalik na po ako. Ayan, hindi pa po ako tapos mag-kape. Kape ko. And Spanish bread. Fruit. Actually, magdamag ako kung yung bread. Kaya kasi po, mamayang 9:30, babalik na po sa loob. Nag-almasal kasi ako. Kasi naka-off na yung mate na yun, yung yaya, yung bata. So, ako yung mag-handle ng bata ngayon. Nag-almasal lang ako. Tapos 9:30, babalik na ako. Bali, 4 hours ahead pala ang Pilipinas. So, kung ngayon ay 8 o'clock na dito, 12 na dyan sa Pinas. 4 hours ahead siya. Ayan. Ayun. Papakita ko po sa inyo ngayon yung ginawa or paano ako nag-process ng aking nagpa-attest ng aking mga documents from Pinas. Actually, kasi nga po nung time na yon na bago kami bakasyon,
talagang nirush kami ng HR namin na kailangan naming ma-provide yung aming documents by the end of July. Kaya po talagang nirush namin. Tapos nga yun nga nangyari. Hindi naman pala kasi nagbakasyon siya nung July 15. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko maalala. Basta nagbakasyon siya. 25 yata, July 25. Tapos, nag-mail ako sa kanya. Ang sinabi niya is, I can pass the documents August 15 onward. It means, parang nirush lang nila kami. Di sana, yun, kaya napaka yung gastos ko, yun, papaliwanag ko sa inyo. So, ipapakita ko sa inyo yung aking, yan, yung apostel. Tapos, ito na po yung, yan po. Yan po yung, itong, bali, ito pong isa, ito ay galing sa Pinas yung blue. Yan, yung blue. Tapos, yung orange po ay galing dito na po sa UAE. So, meron po siyang stamp, tapos may sign po. Ayan. Ito po yung sa Pinas, ito po yung sa UAE. So, ayan. Ito pong dalawang papel na to. Ayan. Certification. Ayan. Certification. Tapos, ayan. Certification at saka yung TOR. So, ayan. 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 Ito po. Ang laki po ng nagastos ko dito nang dahil lang sa dahil lang dyan sa nirush kami. Kung hindi kami nirush, sana pinadala ko na lang sa kabalik na pupunta dito sa Dubai. Ayan. Bali po, ayan. Sabihin ko po sa inyo yung nagastos ko. Pinalakad ko po siya sa Pinas, sa kapatid ko. Kasi nga po, pag nung nag-message po kami, meron po kasing mga agency dyan na naglalakad po sila ng papel. Pero napakamahal po ng singil talaga nila. Biruin mo po yung sa DFA. Magkano lang binayaran ng kapatid ko sa 2 documents na yon, yung sa diploma ko saka TOR ko. Ang binayaran ng kapatid ko doon is 200 peso. So, 200 peso po is equivalent ng 14 dirham and 36 fils. Yan po Pero, nung nagtanong po ako sa mga agencies, yun nga po yung mga naglalakad, 1,800 po ang singil nila sa akin. Sa DFA yun sa DFA lang. Ngayon, yung sa UAE Embassy stamp, syempre kailangan yun. Ang babayaran mo doon, bali, ang binayaran ng kapatid ko doon is 5,100. So, for 2, ang mahal, grabe para lang sa dalawang papel yan, dalawang papel lang sa diploma at saka TOR ko. 5,100. So, bali po, ang isa is 2,550. Okay, pinaghiwalay nila kasi sa DFA, isa lang ang binayaran. Doon sa dalawang papel na yun, pinag-isa lang. Pero sa pagdating sa UAE Embassy, ginawa nila, pinaghiwalay nila. So, ang isang papel is 2,550. So, dalawang papel is 5,100. And equivalent sa dirham is 366.37 fils. Ayan. Tapos, syempre, yun nga, nakalimutan ko pala. Yung DFA po, pag nirelease na po ang papel nyo doon, wala po kasing walk-in sa UAE Embassy. So, kailangan nyo pong ipadala papunta doon sa UAE Embassy sa Pinas. So, from DFA to UAE Embassy sa Pinas, magbabayad po kayo dun sa courier na sa DHL. So, nagbayad po ang kapatid ko ng 554 peso. Equivalent po ng 39.79 AED. Means dirham. Yeah. Yun po ang binayaran ng kapatid ko. Tapos, it takes 10 days po, actually 10 days, 7 days for local lang. Tapos, pag international po, katulad yan, isi-send po dito sa Dubai, it's 10 days. 10 days yung 10 working days. Pero nung binilang ko, sinaman na po yung Saturday and Friday. So, parang hindi siya sinabi ng working days na. Ine-expect ko kasi darating siya ng 25, pero dumating siya ng maaga-aga. Yun. Tapos, pero ang mahal lang, grabe, nashock ako. Kasi, nashock ako dun sa UAE Embassy stamp. Kasi nung, ang mahal, di ba? 5,100. So, nakakashock talaga. Bali, ang laki ng nagastos ko doon. Ang nagastos ko, lahat-lahat, sa kapatid ko ay, pinadala ko sa kapatid ko is
nasa 14,000. So, in dirham, nasa 1,005 dirham. Okay. Yun nga po. So, napakalaki po siya. Bale, ang total po nun is, nasa, ano lang naman po, nasa 9,000 or 9,500, mga ganyan. Kaya lang po, syempre, namamasahe ko yung kapatid ko, kakain po sila, syempre. Tapos, umuulan pa nun, yung kapatid ko, buntis, 4 months. Tapos, pinabalik, ang nakakainis lang nun kasi, nung pumunta yung kapatid ko sa DepEd, hindi na nila kinumpleto yung documents na kailangan papunta sa DFA. I mean, dun sa school. Kasi sinabi ng school, ganito lang ang kailangan mo, ganito lang. Tapos pagdating sa DepEd, sinabi nila, sige, kuha ka ng certificate of graduation, ganyan-ganyan. Yung pala, meron pang, ang tawag ito, graduation list, ganyan-ganyan. Hindi na nila inisa. So, 3 times bumalik sa DepEd yung kapatid ko. Umuulan pa noon, buntis pa siya. Ayun nga, parang naawa ko sa kanya, as in, nag-sorry talaga ako. Kaya lang, no choice ako kasi pag pinalakad ko sa mga agency, ang mahal. My God. Ang siningil niya sa akin ay, magkano nga ba yung singil niya? 950 dirham. Oo, 950 dirham. 950 dirham plus, no, 1,200 dirham. 1,200 dirham, so, muli ko nun, diba? Ang nagastos ko lang is 1,000, so may 200 sila. Pero anyway, syempre, nilalakad nila yon, so may mga diretso silang ginagawa. So, pero anyway, nakalis ako. Pero yun nga lang, yung pagod ng kapatid ko, ganyan. Pero, ang nakakasakit kasi, 5,000 sa dalawang papel, grabe. Tapos, ang kamalas-malasan ko pa, ewan ko nga ba, nung dumating na yung papel ko, hindi ko agad siya dinala sa MOFA, kasi may MOFA dito, kailangan mong ipa-stamp yung Ministry of Foreign Affairs. Kailangan mong ipa-stamp. Ito nga po. 2 stamp. Dati, ito nga po. Yan. Yan po. Ito pong orange. Ito pong orange. Kailangan yan. Dati po, no, not dati. Nung last month lang, isa lang ang kailangan na stamp dito. Halaga siya na 165 dirham. Oo. Mga 200, mga 2,000 peso ganyan. Pero, ang malas ko talaga. Ayan. Hindi ko kasi siya dinala kagad nung dumating na dito yung courier nung napadala na. Kasi nga po, nandito po ako sa part-time. So, hindi po ako makalabas ngayon kasi gawa nung matanda. Pero, nag-ano naman sila. Pero parang tinamad din ako. Ewan ko. Ayan. Sorry naman sa words. Hindi ko siya dinala kaagad. Ayun nga. Nung dinala ko na siya, last week lang, hala, nagmahal siya. Naging 320 dirham na yung binayaran ko. So, ang laki nun. Grabe. Nasa, around 5,000 din. Oo, 2 papel. Nasa 5,000 din siya. Kasi, ewan ko ba, sabi nila binago na daw yung rules na kailangan daw, dalawa na rin daw yung stamp, katulad sa Pinas, kasi dati isa lang Tapos, nagpa-stamp na yung mga kasama ko kasi na-promote kasi kami, yan. Na-promote po kami. Dati po akong bus conductor sa GEM School. Tapos, after 1 year, nagpa-interview sila for promotion. Ayun nga, sadly, nung unang araw na in-announce kung sino yung nakapasa. Bali, 32 kasi kami mga babae doon na nagtatrabaho. So, yung 32 na yon, in-interview nila. At after 1 week, sinabi nila yung resulta na 6 lang yung nakapasa. Yun nga, nalungkot ako kasi hindi naman ako nag-i-expect ng yun nga. Pero syempre, gusto kong makapasa kasi dagdag sahod din yun. At saka, kapag nakapasa ka doon, less yung hours ng trabaho, ganyan. Tapos bata lang yung asikasuhin mo. Hindi pag bus conductor, akala mo bus conductor lang, bus attendant, hindi. Pumunta rin kami sa loob ng school. Hindi man kami naglilinis, tumutulong kami sa mga teacher ng xerox, ganyan, kupit-kupit. Pero pag assistant teacher ka, hinahabol mo din syempre yung sahod. Additional 500 dirham din. Yan, at saka yung position, di ba? Yan. Tapos, 6 lang silang nakapasa. So,
syempre, kinagabi, naiyak ako, todo iyak, hanggang sa kinabukasan, nakamove on na ako. Nung time na nakamove on na ako, pinatawag kami lahat sa meeting. Thursday noon. Kasi ang start ng days dito is Sunday. So, Sunday till Thursday. And Friday, Saturday, off days yun. So, 2 days off. So, nung Thursday na in-announce ulit, pinatawag kami for meeting. Hala, thanks God. Kasi yung teacher na nag-interview sa akin, tinanong ako, bago pa lang pumasok sa pinto, ang tanong niya sa akin, Sheena, are you sure that you can provide your documents by the end of this month? Alam nyo, kahit hindi ko sure, sinabi ko, yes ma'am, syempre. Gusto ko, makuha yung, na yon, yung position na yon dahil additional sa post. So sabi ko, sobrang excited ko na hindi ko alam. Wala naman akong iniisip na matatanggap ako or ganyan kasi nakamove on na ako, naiyak ko na lahat eh. So sabi ko, yes ma'am, kahit na hindi. So pagpasok ko sa kwarto, syempre, na-confuse ako. Tinanong niya ako, it means pasok ako, ganun. Tapos, syempre, na-expect ko na gano'n. Kasi, alam mo sa interview talaga, alam ko sa sarili ko na binigay ko yung best ko. Napasaya ko yung mga estudyante na nandun sa loob. Yun. Tapos, yun nga, kasi yung interview, actual na magtuturo ka sa mga bata. Magtuturo ka dun sa, may 3 bata dun. Tapos, naramdaman ko naman na counter-react sila sa akin sa mga sinabi ko, sa mga tinuro ko sa kanila at nasayan din yung teacher. So, yung feeling na, alam mo yung makuha mo yung trabaho, yun yung na-feel ko. So, ayun na nga, nung pumasok na kami sa meeting room, yun nga, sabi ng dalawang teacher na nag-interview na, we know all you guys that you are, sabi niya gano'n, nagdudugoy ko sa English. Yun nga, we are all deserved for the job. Sabi niya ganyan. Kasi lahat naman kami nag-training, nag-handle ng bata. So, sabi niya, lahat kami deserve na makuha yung posisyon na yun. Kaya lang, kailangan nilang pumili ng mas deserving. At yung 6 na nauna, na-deserve sila, nadagdagan nilang ka. So, yun nga, in-announce na, 2 kami nadagdag. So, kasi ako, ang bus number ko is bus 30, yan. Yan po ang hinahandle ko na school bus. At tapos yung isa, bus 19 yata. So, nung tinawag na, syempre, alam mo yung goosebump, yung nagtaas ang lahat ng balahibo ko. Sabi ko, oh my God, ayan na, bus 30 daw. Sabi nung teacher na isa, in-announce niya, bus 30 and bus 19, can you go to the office? Sabi niya ganyan, sabi ko, oh my God. Yun na nga. Parang yung mata ko, I mean, yung feeling na naiiyak ako, na hindi ko ma-explain yung feeling. Kasi, yun nga, sinabi ko, naiyak na ako eh. Iniyak ko na nung gabi na hindi ako nakuha nung in-announce nila. Pero nung kinabukasan, sabi ko, oh my God, pinagdasal ko talaga yung bago na interview and after na interview na makuha ako. At, yun nga, alhamdulillah, nakuha ko yung nasam ko ng job, yung posisyon, at salary, syempre. Ayan, pasensya na sa mukha ko, tumaba na ako dito, kain tulog. Ayan, yun nga, alhamdulillah, kasi nakuha ko yung posisyon. At, yun nga, yung time na yun, sinabi nila na kailangan namin i-provide yung documents namin by the end of July. Kaya ni-rush talaga namin kasi kung hindi nila sinabi na by the end of July, meron kasi na-vaccine sa amin sa Pinas, pwede ko na lang ipadala kasi may uuwi ng August 1 or first week of August, ganyan. Kasi yun nga, masaklap, diba, na paggastos ka ng marami. But anyway, alam ko naman na nakuha ko na yung trabaho, so makukuha ko yun sa salary, pero syempre, yung maraming gastos. Anyway, forget about that kasi nakuha ko na yung posisyon, di ba? Tapos additional salary. Ayan. Tsaka syempre, alam nyo, dito sa Dubai, kung masipag ka, actually, hindi siya allowed na mag-part-time dito. Bawal mag-part-time. Dahil na yung visa mo, visa is, naka-company visa ka. Bawal po. Mapapine kayo. Or, baka nga i-terminate yung visa nyo ng company. Pero syempre, pag masipag-sipag ka at magaling-galing ka magtago, ayan, mag-part-time ka para extra income. Katulad ko ngayon, nag-part-time ako. Bali, 22 days na ako ngayon dito sa part-time na to. So,
So, ayan. Kailangan lang talaga masipag ka para extra income. Kasi maliit lang naman yung sahod. Mahal-mahal na renta dito sa Dubai. Grabe. Pagkain lang ang mura dito eh. Pero ang renta, kasi ako po, dati, nakatira ko dito sa Dubai. Ang rent ko dito dati is 750. Ano na yun, kasi may bunk bed dito, up and down. So, kapag sa baba ka, minimum siguro mga 650 or 750 or 700. Pag sa taas naman, mas murang-mura. 650 or 600, ganyan. Depende sa place or sa flat na irerentahan mo. Yan. Pero dito sa Dubai, napakamahal. Yan. Tapos dati nagrenta ko 750. Siyempre, ang latest naman ang sahod ko. 750 siguro equivalent ng peso is nasa 8,000 or 8,100. Yan. Kayo na lang mag-calculate. Basta 750 dati ang binabayad ko dito sa ano ko. Kasi, siyempre, pag nakatira ka sa bed space, pag taas ka, na bunk bed, hirap, bababa ka. Tapos lalo na ako, malaki ako, mataba ako. So, parang hirap na naman umakyat, tapos bababa ka naman pag naiihi ka. So, ang kinukuha ko lagi is sa baba. Yan, kaya medyo mahal. Pag sa taas, mga 650 or 600 lang. So, nung time na yon, lumipat ako after no sa Sharjah. Kasi sabi nila sa Sharjah, mura, ganyan. At oo nga, mura nga po sa Sharjah. Ano din siya, bed space. Nangupahan ako ng 350. Sa taas yun yung kasi parang ano siya yun nga. Sa taas din kasi naghahanap ako ng mas mura gawa para makalis ako kasi yung sahod ko is maliit lang. So, ayun, nang paano ko sa Sharjah, 350 lang yung bayad ko. Pero, separate yung sewa. Pag sa Dubai kasi, dewa. Yung tubig at ilaw. Pag sa Sharjah, sewa naman. Yun nga, kasama yung tubig at ilaw. So, ayun nga, nagbabayad pa rin ako ng sewa. Pero ang sewa ko doon dati, 120, 140, depende kasi kung ilang kayo na nakatira sa flat, yun maghahati-hati kayo. So, binabayaran ko sa 1 month, nasa 500, 550 lang. At least nakalis ako ng 200, diba? Tapos yung, syempre, ayun, na-hire na ako dito. Last year lang po ako na-hire dito sa Gem School. Pero dati po ako nagtatrabaho po ako actually. Nagtatrabaho ko ng cleaner. 2012, nagtatrabaho po ako kasi basta ang hirap. Ikwento ko na lang po sa susunod na video ko yung mga nangyari sa akin nung pumunta ako dito sa Dubai, kung paano ako nakapunta dito, sino nagpapunta sa akin dito, ganyan. Ikwento ko sa inyo. Pero sa ngayon, yan nga po. Ayan, napunta na tayo sa mga renta. Ayan, napagalgal, naparami. Ang haba na ng video ko, no? Lumamig na yung kape ko. Ayan, kasi kayo din siya. Sinisi. Hindi ko pa nakain yung, ispan. Ayan. Ayan nga po, yun. So, ang nagastos ko ngayon sa attest ko ng documents ko is nasa 9,000 something. Yeah. 9,600, 9,400. Parang ganyan. So, anyway, tapusin ko na tong video na to dahil napakahaba na at lumamig na rin yung kape ko. So, see you next time. I hope you like this video at sana nakatulong to sa inyo. Ayan. Please guys, like and subscribe my channel. Bye! See you!